Ah, hello. Isang pinagpalang gabi po sa bawat isa sa atin muli. We truly acknowledge po ang ating Diyos na buhay na sa bawat sandali ng buhay natin ay nakatingin sa atin at nagmamahal. Alam ko marami sa inyo ay galing sa iba't ibang gawain pa, no? Pero ganun din ako, may gagawin pa rin, pero hindi hadlang naman yung mga gagawin natin para hindi tayo mag-aral. Para tayo matuto rin dahil ako may natutunan din, nais ko rin i-share sa inyo. Okay, so praise God. Amen. Andiyan na po sila. Okay. Hello po, Sister Lina. Kumusta po kayo? Ako si galing sa school. Opo. Amen. Okay, so tayo po mag-start na po. Ano? Sa Old Testament po tayo ngayon muna. Ano po? From Book of Job, chapter 1, verse 6 to 12. Okay, doon po tayo mag-start po, ano? Alright. Amen. So, babasahin ko po sa inyo, ano po, habang kayo po yung nag-search sa Bible. So, mahalaga po yung Bible po dahil yan po yung panuntunan ng buhay po natin, ano, para tayo po may maalaman, matutunan tungkol sa Diyos at sa mga bagay na may kaugnayan po sa ating buhay. Okay, from Book of Job chapter 1 verse 6 to 12. Now there was a day when the sons of God came to present themselves before the Lord, and Satan also came along among them. Dumating ang araw na ang mga anak ng Diyos ay humarap kay Yahweh at naroon din si Satanas. Tinanong ni Yahweh si Satanas, ano bang pinag-aabalahan mo ngayon? At sabi ni Satan, nagpapabalik-balik ako sa lahat ng sulok ng daigdig. Sagot ni Satanas, Satan. And then, the Lord said to Satan, sa verse 8, have you considered and reflected on my servant Job? For there is none like him on earth, a blameless and upright man, and who fears God and abstains from and turns away from evil. Napansin mo ba, lingkod kong si Job? Tanong ni Yahweh, wala siyang katulad sa daigdig. Mabuti siyang tao, sumasamba sa akin, umiiwas sa masamang gawain. Dugtong pa ni Yahweh. Then, verse 9, then Satan answered the Lord, does Job fear God for nothing? Sumagot si Satanas, sasambahin pa kaya kayo ni Job kung wala na siyang nakukuha mula sa inyo? And then, have you not put a hedge around him and his house and all he has on every side? You have blessed the work of his hands, and his possessions have increased in the land. Inalagaan niyo siya, according to Satan, ang kanyang pamilya at ang lahat ng ari-arian niya. Pinagpapalaan niyo ang lahat ng kanyang gawin, at halos punuin ninyo ng kanyang kayamanan ang buong lupain. Then verse 11, but put forth your hand and now and touch all that he has, and he will surely curse you to your face. Subukan ninyong alisin ang lahat-lahat sa buhay niya at harapan niya kayong susumpain. And then the Lord said to Satan, behold, all that Job has is in your power. Only do not put your hand on the man himself. So Satan departed from the presence of the Lord. And then sinabi ni Yahweh kay Satanas, kung gayon, gawin mo ng lahat ang gusto mong gawin sa kanya, huwag mo lamang siyang sasaktan. At umalis si Satanas sa harapan ni Yahweh. Okay. Ngayong gabi po mga kapatid, is nais ko pong pag-usapan po natin yung mga katotohanan, 7 katotohanan tungkol kay Satanas. Okay. Ito po kailangan po nating malaman bilang mananampalataya
sapagkat nais po nating i-expose, gusto po nating ilantad ang ating kaaway. Gusto po nating ihayag kung sino siya at kung paano po siya kumikilos. Okay? So that we have to be the awareness para maintindihan po natin na meron tayong totoo at isang tunay at mabigat na kalaban. Yung po ang totoo bilang mga Kristiyano. Ang pangalan niya ay si Satan. Yan. Okay? Hindi para manakot, kundi para tayo may matutunan at maging aware nga po tayo for this kind of truth. Alright. So, gusto ko lang ipaalala sa bawat isa na sa Old Testament, meron pong 7 na books. Ito po yung aklat na doon, malinaw na itinuturo ang mga bagay tungkol sa kanya. Okay? And then sa lahat po ng aklat sa New Testament ay binanggit din po si Satan. Okay? Like for example, sa Old Testament, ito na nga po yung binasa natin kanina, Job chapter 1 verse 6 to 12. Sa Isaiah 21 verse 7, sa 1 Chronicle 21 verse 1, sa Zechariah chapter 3 verse 1 to 2, sa Book of Numbers 22 verse 32. So, ang salitang Satan translated sa English na tinatawag na adversary o kaaway. Kaaway po nating mga Kristiyano po, si Satan. So, again, sa bawat aklat sa New Testament, ina-address po at may pinatutungkulan po, may mga verses na nakapatungkol po sa kanya. Ganon din naman sa gospel, sa four gospel ni Jesus. So, it means si Satan o yung devil o itong adversary ay totoo. Yung word na devil, hindi ito gawa-gawa lamang ng tao o kaisipan lamang natin. So, sa Bible, tinatawag siyang, yung name niya, yung words ay ito. Pakinggan po natin. Satan, the devil, Beelzebub, the evil one, the tempter, the ruler of the world, the God of this age, G-O-D, small G-O-D, the prince of the power of the air. So, yun po yung ilan sa mga name po ni Satan sa Bible. Ulitin ko po. Sa Tagalog po, ang tawag po ay, yung name po niya ang nag-exist sa Bible ito. Satanas, ang Diablo, Lucifer, Beelzebub, si Belial, ang masama, the devil, ang manunukso, tempter, ang pinuno ng mundong ito, the prince of this age, prince of this world, the ruler of this world, ang Diyos ng panahong ito, ang prinsipe ng kapangyarihan ng hangin. Okay, and then some of the name of Satan that exists from the Bible, ito pa. The accuser of the brethren. Siya po yung nagpaparatang, nag-aakusa, yan, sa mga kapatid po natin. Sa atin, of course. Ang matandang ahas, o the old serpent, the great dragon, ang dakilang dragon, the roaring lion, ang umuungal na leon, Apollyon, si Apollyon, at napakarami pa pong iba. So, yun po yung mga name po ni Satan po sa Bible. He is the evil one. Yan. Okay, so, tayo po bilang mananampalataya, wala po tayo sa estado po ng neutrality. Kumbaga, pag sinabi po nating neutrality, hindi po tayo makakawala sa isang labanan. Nakalaban po natin ay si Satan. Hindi po tayo pwedeng tumakas po doon o magkaroon ng tinatawag na spiritual AWOL. Okay? So, meron pong war between the Christian at saka si Satan. I mean, yung tayo mga mananampalataya ng ating Panginoon, siya po yung tunay po nating kaaway. Si Satan, the devil. Kaya, naniniwala po tayo na maabubuti po sa bawat isa sa atin na ipaalala po sa atin na meron po tayong isang kaaway na meron siyang supernatural na gano po siya kalakas, at kung paano po siya gumagalaw sa buhay po ng mga believers. Para aware po tayo, as I said. But then, nais din po natin i-remind dun sa Ephesians 6:11-12, bago po natin tuloy-tuloy na buksan at pag-aralan po yung Job chapter 1 verse 6-12. Ephesians chapter 6 verse 11 and 12. Isuot ninyo ang buong kasuotang pandigma
na kaloob ng Diyos sa familiar verse upang mapaglabanan ninyo ang mga pakana ng Diablo, sapagkat hindi tayo nakikipaglaban sa mga tao kundi sa mga pinuno, sa may kapangyarihan, sa mga tagapamahala ng kadilimang umiiral sa sanlibutan ito, sa mga hukbong espiritual ng kasamaan sa himpapawid. Alright, so na pagka inisip po natin, once na nakarating na po tayo sa heaven, for example, at natanggap na po natin yung tinatawag na glorified body, glorified state. Okay. Maaring ma-amaze po tayo pagka tinanggal na po yung tabing ng ating understanding, yung ating pangunawa, at makita natin yung ating kaaway, kung paano po natin siya hinaharap araw-araw, si Satan. Pag dumating na po yung punto na yon, siya po yung araw-araw nating nire-wrestle, actually, yan na po, nilalabanan. Siya po ay mabigat nating kalaban. Yun po yung totoo. Okay. Kaya, nais po nating pag-aralan po ito. So, this is an overview sa theology. Pero tungkol kay Satan, po. Again, sa Job chapter 1 verse 6. So, gagawin po natin is verse by verse po yung ating pag-aaral po. There was a day when the sons of God to present themselves before the Lord, and Satan also came among them. Dumating ang araw ng ang mga anak ng Diyos ay humarap kay Yahweh at naroon din si Satanas. So for number 1, truth about Satan, that Satan is a fallen angelic being. Okay, so kaya gusto po nating tingnan yung verse 6, yung verse na ito, para makita natin yung truth, yung katotohanan tungkol kay Satan, that Satan is a fallen angelic being. Now, when I look about the meaning ng fallen angels, they are beings who decided to rebel against God and were thus cast out of heaven. Sila yung mga anghel na nahulog, mga nilalang na galing sa langit. Sila po yung naghimagsik against God. At sila po yung pinalayas mula sa langit from Jude chapter 1, kaaling sa aklat ng Judas, chapter 1, verse 6, as a supporting verse natin, ito po yung sinabi niya, alalahanin din ninyo ang mga anghel na hindi nanatili sa kanilang dating kalagayan at kapangyarihan, sa halip ay iniwan ng kanilang tahanan, kaya't sila'y ginapos ng Diyos ng di mapapatid na tanikala at ibinilanggo sa malalim na kadiliman hanggang sa sila'y hatulan sa dakilang araw ng paghukom. So, dahil po sila'y nagrebelde, okay, nilabanan po nila ang ating Diyos. So, they will face eternal punishment and torment. Yun po yung sinabi naman ni Pedro, ayon from the 2 Peter chapter 2 verse 4. Sa pagkasabi niya, for if God did not spare angels that sinned, but threw them into hell and sent them to pits of gloom to be kept there for judgment. Sapagkat kung ang Diyos ay hindi nagpatawad sa mga anghel na nagkasala, kundi sila ay itinapon sa impyerno, sila ay pinadala sa mga hukay ng karimlan upang ingatan doon sa hanggang sa paghukom. Okay, na doon si Satan. Alright. So so yun po yung sinabi doon sa direct translation. But then, gusto po nating tingnan yung phrase o yung words na there was a day. There was a day. Yan. Doon sa verse 6, sabi niya, now there was a day. Okay. Alright, sa chapter 1 verse 6 ng Book of Job. So the implication ng phrase na ito based sa study ito, na yung a day, is a routine day in heaven. Yung pang-araw-araw na nangyayari sa kalangitan. Okay, kumbaga, ito yung nakagawian nilang gawain, araw na gawain sa langit. Kumbaga, ito yung eksena na nagaganap sa langit araw-araw na paulit-ulit. Pero sabi diyan, again, there was a day in heaven. Look at the second the phrase, when the sons of God
came to present themselves before the Lord. Muli ngayon, nagkaroon ng isang araw sa langit, a day, na ang mga anak ng Diyos ay dumating upang ipakita, to present themselves. Pakita ang kanilang sarili sa harap ng Diyos, sa harap ng Panginoon. Okay, now, when we talk about sons of God, these are the angelic host. Ito po yung mga anghel, anak ng Diyos, sons of God. Na kung saan, eksena na nagkakatipon-tipon itong mga anghel sa harapan ng Diyos, yung mga hukbo ng mga anghel. Like for example, sa Job 38 verse 7, okay, ito po yung binanggit. All the sons of God shouted for joy when the morning stars sang together, and all the sons of God, or the angels, shouted for joy. Another one, Job 38 verse 7. Nung umagang iyon, ang mga bituin nag-awitan, ang mga nilalang sa langit sa tuway nagsigawan. Sa Book of Psalms 29 verse 1, purihin ninyo si Yahweh, mga nilikha sa kalangitan, they are the angels. Kilalanin ang kanyang lakas at kanyang kaluwalhatian. Lakas ng Diyos, of course, at kaluwalhatian niya. And then also sa Book of Psalms 89 verse 7, ito naman, sa pagtitipon man ng lahat ng hinirang, may banal na takot sa iyo at paggalang. Sa 1 King 22 verse 19, or unang hari 22 verse 19 to 22, ngunit nagpatuloy si Mikaya, sabi niya, pakinggan niyo si Yahweh. Nakita ko si Yahweh na nakaupo sa kanyang trono, nasa kanyang harapan, sa kaliwa at kanan, sa kanan, ang buong hukbo ng langit. You see? So, it means when we say sons of God, they are the angelic beings. Mga angels po yun, mga anghel, na nilikha po ng Diyos. So, they are singing praises for the glory of God. Sila po yung maawit sa Panginoon. Pupuri po sila sa kaluwalhatian ng ating Panginoon. So, the same praise, yung ginamit po sa Genesis chapter 6 verse 2, about the praise sons of God. Okay, sons of God. That the sons of God saw that the daughters of men were beautiful and desirable, and they took wives for themselves, whomever they choose and desired. Nang makita ang mga anak ng Diyos, ng mga babaeng anak ng tao ay magaganda, ang mga ito'y pumili sa kanila ng kanya-kanyang asawa. That's from the book of Genesis chapter 6 verse 2. So, yun po yung mga nilalang na anghel, sons of God. So, that the angels, ito pong mga anghel, they are supernatural spirits created by God. Na ang layunin po ng mga anghel is to serve God, to serve Him, and to serve the saints, para paglingkuran po yung mga banal. So, yun po yung kanilang ministry. Yun po yung kanilang ginagawa. To serve God and to serve the saints. Okay? But they are lower than God. Yung kanilang being, mas mababa po sa Diyos. But they are superior than man. Mas mataas po yung kanilang, in terms of strength, and their intelligence. Mas malakas at mas matalino po ang anghel kumpara sa tao. Alright, so balikan po natin yung book of Job, chapter 1, verse 6. Now there was a day when the sons of God, the angels, came to present themselves before the Lord. And then, yung next part ng praise, ito. As the sons of God came to present themselves to the Lord. So, yung idea po na sons of God, itong mga anghel, nagpakita po sila, humarap po sila sa Diyos, sa ating Panginoon. And then, ang purpose po nila is to, para isagawa marahil yung kanilang mga duties po nila sa Diyos, yung kanilang mga responsibilities, because they have their sense of accountability sa ating Diyos. Okay? Yun po yung purpose, yung gawain nila, humarap sa Panginoon, purihin ang Diyos, and to give their account to God. Tingnan nyo po yung kasunod na praise. And Satan also came among them. Si Satanas ay dumating din kasama nila sa kanilang gitna, sa kanilang kalagitnaan. So, ang ibig sabihin po yun, na si Satanas, si Satan, ay isa rin sa mga anghel. Okay?
But originally, that Satan was created as angelic being. So, in fact, si Satanas po yung isa sa pinakamataas na archangel, okay, ng langit. Bago po siya nagrebelde at naghimagsik. Kumbaga, tinataglay po ni Satanas ang katangian ng isang anghel. And he was the most gifted by God. Pagdating po sa pagiging anointed cherub, meron po siyang mind, emotion, and will, si Satan. Meron po siyang isip, may damdamin, meron po siyang will. Okay? Kumbaga, hindi po, si Satan po ay hindi po imahinasyon lamang ng tao, siya po yung totoo. Kumbaga, nagtataglay po siya ng katangian ng tao. Ganon din, mayroong isip, may emosyon, at yun nga, mayroong will. Mind, emotion, and will. Okay, so maaaring nagtatanong tayo ngayon, ano kaya yung ginagawa ni Satan doon kasama ng mga angel? Okay, since ang Diyos ay banal, God is so holy. Baga si God, ang ating Panginoon, ang ating Diyos, He is dwelling in unapproachable light. Okay, doon po siya nananahan sa liwanag na hindi malalapitan. And we know that Lucifer was cast out of heaven. Yun po yung totoo, siya po yung pinalayas mula sa langit. Alright? Pinalayas sa langit dahil alam po natin na nagkasala po si Satan, kaya siya pinalayas. Sa po siyang isang masamang demonyo, sabihin natin. So, ang tanong is, si Satanas ba ay araw-araw na pinahihintulutan na lumapit mismo sa banal na presensya ng makapangyarihan Diyos? Ang sagot ay hindi ko rin alam. Okay, so that's a mystery. Pero ang point doon is that Satan is together with the angel during that time. So, Satan, number one, yung kanyang, as one of the truth about him, he is a fallen angelic being. Right, so yun po yung unang katotohanan tungkol kay Satan. Pangalawa, kailangan po nating tandaan po ito, that Satan has direct access to God. Si Satanas, So nakita po natin, inunawa po natin just a while ago yung verse 6. But then, sa number 2, the second truth, that Satan has direct access to God. Alright. So, kasi nakita natin yung praise, siya ay dumating kasama ng mga ibang mga anghel. Naroon din si Satan kasama ng other sons of God. They presenting themselves before God. Okay, so parang kung isipin natin that Satan is having the direct access to God's throne. Ang tanong ay, anong ginagawa niya doon? Yan. So, ang ginagawa niya doon ay makikita natin sa kanyang pangalan. Kanina pinag-aralan natin, inalam natin yung mga name niya. So, that the name Satan means the accuser. So, si Satan, siya po yung nag-a-accuse, nag-a-accuse, mapang-akusa na devil. It means he is the attacker. He's our enemy, our foe. Okay, then also he is slanderer, mapanirang puri. Siya po si Satan. Okay, so now, yung i-expound ko po yung word na accuser right now. Ito po yung meaning niya. Person, accuser means a person who says that another person has done something wrong. Ito po yung tao na nagsasabi sa isang tao tungkol sa maling nagawa niya. Inaakusahan. Yan. So, ganun po yung ginagawa niya sa harapan ng Panginoon, ng Diyos. Ina-accuse po niya yung mga believers sa mga ginagawa niya. Particularly yung mga mali. So, yun po yung ginagawa niya araw-araw po marahil, So, that's why the name Satan, it represent his name, an adversary. Adversary means, siya po yung ating kaaway. Siya po yung opponent natin sa korte, kumbaga. Kumbaga, siya yung nagsaserve like the prosecuting attorney para magdala po ng criminal charges.
Okay, against nga po sa mga plaintiff o yung mga nasasakdal. Alright, so yun po yung... Ngayon ang point is how to deal with the accuser of the brethren. Paano natin haharapin ang kagaya ni Satan na nag-a-accuse sa mga kapatid natin o kagaya natin, ano. So ito po yung kailangan po nating tingnan at isipin, tandaan. Yung response natin to him, to Satan, I have put my trust in Christ. Yung tiwala natin, inilagay na natin kay Kristo. That we are the child of God through Christ. Okay? And we are rescued by God from the fire of judgment. Kasi si Satan, ina-accuse po yung mga Christians, po yung pinapaalala niya sa Diyos, sa harapan ng Diyos, yung mga kamalian po natin. Pero kailangan po nating i-remember at tandaan po itong mga binabasa ko ngayon, ano? That God has declared me or you and me as righteous. Diniklara na po tayong matuwid ng ating Panginoon. Ngayon ang tanong is, saan natin makikita po yun sa word, sa Bible, ano? That we are declared righteous. Yun po yung galing sa Romans chapter 5 verse 1 to 11. Medyo mahaba pero atin lang pong ipaalala. Romans 5, 1 to 11. Sapagkat napawalang sala na tayo sa pamamagitan ng ating pananampalataya, mayroon na tayong mapayapang ugnayan sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ng pagsampalataya kay Jesucristo, tinamasa natin ang kagandahang loob ng Diyos at tayo'y nagagalak dahil sa pag-asang tayo'y makakabahagi sa kanyang kalwalhatian. Hindi lamang yan, ikinagagalak din natin ang mga kahirapang ating tinitiis dahil alam natin ito'y nagbubunga ng pagtitiyaga. Ang pagtitiyaga ay nagbubunga ng mabuting pagkatao at ang mabuting pagkatao ay nagbubunga ng pag-asa. At hindi tayo binibigo ng pag-asang ito sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuhos na sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ipinagkaloob sa atin. Sapagkat noong tayo mahihina pa, namatay si Kristo sa takdang panahon para sa mga makasalanan. Mahirap mangyaring ialay ang kanyang buhay alang-alang sa isang taong matuwid. Kahit na maaaring may mga has na gumawa nito alang-alang sa isang taong mabuti. Ngunit pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin noong tayo'y makasalanan pa. Sa verse 9, yamang sa pamamagitan ng kanyang dugo, tayo ngayon ay napawalang sala. Alright? Lalong tiyak na maliligtas tayo sa puot ng Diyos. Dati tayo mga kaaway ng Diyos, ngunit tinanggap na niya tayo bilang kaibigan sa pamamagitan ng pagkamatay ng kanyang anak. At dahil dito, tiyak na maliligtas tayo sapagkat si Kristo ay buhay. At hindi lamang yan, tayo nagagalak dahil sa ginawa ng Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo, sapagkat dahil sa Kanya ay tinanggap tayo bilang mga kaibigan ng Diyos. So yun po yun, yung content na that we are declared righteous. Hindi po sa ginawa po natin, kundi yung ginawa po ng Diyos para sa atin. Dahil po sa ginawa niya, naalala niyo po yung perfect obedience ni Lord sa law, sa batas na ibinigay po ng Diyos. Okay, so sinunod po yun ng ating Panginoon alang-alang po sa atin to gain yung perfect righteousness, become the perfect sacrifice for our sins. Okay, yun po yung ginawa ng Diyos para sa atin. Hindi po tayo yung nag-earn, kundi ang Diyos po yung nag-earn po ng righteousness for us. That's why God declared us being the righteous. No one is righteous, only God. But yung righteousness niya, ibinibigay niya sa mga sumasampalataya po sa Kanya. He pronounced us the righteous. But Satan, hindi po niya kayang i-determine o ibigay or i-pronounce or bigyan tayo ng verdict. Hindi po niya kaya tayong bigyan ng hatol, kundi ang Diyos lamang po yung hatol. So yung trabaho lang po niya is to accuse. Okay, to accuse Christians. Pero huwag po tayong maniwala sa Kanya. Kasi sa Father, He is a liar. Okay, so then, balik po tayo sa verse. Kung ano yung ginagawa ni Satan doon sa trono, sa harapan ng trono ng Diyos kasama ng ibang angel, based doon po sa Job chapter 1 verse 6. Okay, is to accuse us. Yan. Kumbaga, halimbawa, araw-araw po natin ginagawa yung ating mga daily activities dito sa lupa. Halimbawa, pumupunta tayo sa picnic. Okay, maging nasa loob tayo ng bahay, nasa ating trabaho.
Okay. So, nandun po si Satan sa heaven, like a prosecuting attorney. He's like the attorney who is bringing the criminal charges against us before the throne of God. So, araw-araw may ginagawa po tayo. Pag nagkamali tayo ng ganito, mali, halimbawa sa isang ginagawa po natin, nagkamali tayo, nagkasala tayo, ang trabaho po niya is i-accuse. Sasabihin niya sa Diyos, tingnan nyo yung anak nyo, tingnan nyo yung ginagawa. Okay, so gumawa na naman siya ng gusto niyang gawin. Alright, so yun po yung trabaho niya is to be the accuser or being the accuser of believers. Sa Revelation 12 verse 10, says, po yung sinasabi sa second part, alright, he who accuses them, nasa second part po ng sentence, and keeps bringing charges, sa Amplified Bible, there is bringing charges of sinful behavior against them before our God day and night. Pero inyo po yun, day and night. Ina-accuse po niya yung mga mananampalataya. Ito po, sapagkat itinapon na mula sa langit ang nagpaparatang, yung word na accuser, nagpaparatang. Okay? Sa mga kapatid natin, araw at gabi sa harapan ng Diyos. So that's why he said, his name is accuser. Day and night. Yun po yung matindi doon, araw at gabi. Yun po yung ginagawa niya. Kumbaga, tumatayo po siya sa harapan ng Diyos at inaakusahan po niya tayo, mga mananampalataya. Alright? So, kumbaga, binabalita niya sa Diyos yung mga mali natin, yung mga nagagawa natin. Kumbaga, that's why we need the one who will represent us here while we are here on earth. Habang tayo nasa lupa, kailangan po natin ng isang magre-represent para sa atin sa harapan ng Diyos. Kailangan po natin ng dakilang tagapagtanggol or the word great advocate. Wala nang iba kundi si Lord, ang ating Panginoong Jesucristo. Siya po ay nasa kanan ng Diyos ngayon, ng ating Diyos Ama, at nandun po yung intercession niya para sa atin, like sa sinabi niya sa Hebrews 7 verse 25. Dahil dito lubusan niyang maililigtas ang lahat ng lumalapit sa Diyos sa pamagitan niya, sapagkat siya ay nabubuhay magpakailanman upang mamagitan para sa kanila, para sa atin. Okay. So, yung example kung paano mag-accuse si Satan, ito po yung ilan sa mga halimbawa na kung paano i-accuse niya yung mga believers, Okay, tingnan mo si Erwin, narito si Erwin. Tingnan mo siya, Panginoon. Tingnan mo siya. Laging sumusuway. Yan. Tingnan mo yung kanyang priority. Mali yung kanyang priority. Nakikita mo ba kung paano siya na nasiseduce ng kasalanang ito? Yun yung way kung paano mag-accuse, Pero yun nga po, the Lord God, si Kristo po, ang ating Panginoong Jesucristo, ay nasa kanan ng Diyos. Doon po siya nakatayo. Sa kanan ng Ama. Kung tayo nasa Panginoon, ang nais po ni Satanas ay, since nakipag-isa na po tayo kay Kristo, right? Pero gusto niya, makuha po niya ulit tayo mula sa kamay po ng ating Panginoon. That's why we need the one who represent us and plead His blood and His righteousness. Kaya kailangan po natin si Christ as our advocate with the Father. Alright, so 1 John 2:1, mga anak, sinusulat ko ito sa inyo upang huwag kayong magkasala. Tingnan nyo yung second part. He is the Christ, our advocate. Tagapagtanggol po natin si Kristo. Ngunit kung magkasala ang sino man, may tagapagtanggol tayo sa Ama, si Lord. Amen. Si Jesucristo. Maliwanag po yung 1 John 2:1. Ngunit kung magkasala ang sino man, may tagapagtanggol tayo sa Ama, si Jesucristo. Kaya kung wala si Kristo at hindi natin kilala si Kristo as our personal Lord and Savior, yun po ang problema. Kaya we need the Lord, we need Christ. Kailangan po natin si Kristo to represent us before God. Alam niyo po kung bakit? Yung kasalanan po natin, pag wala si Kristo, without the blood of Christ, is being exposed before the presence of the Holy God. Kumbaga, yung mga mali natin, kasalanan natin, ay talagang so much exposed. Since, ang sabi, the wages of sin is death. Tama naman po, That's why we need to plead
on our behalf, na kailangan nating isa na tagapagtanggol na makikiusap sa Diyos by His own blood and His righteousness. Yung sinutukoy po natin dito is walang iba kundi si Jesus, our Lord. Okay? Sa mga cases, para sa ating kaalaman, hindi po siya natatalo. Lalo na dun sa mga naglagak ng kanilang pagtitiwala at pananampalataya sa ating Panginoon at doon sa nagsisisi sa kanilang mga kasalanan. Okay, so dun sa mga naglagak ng faith o ng pananampalataya, pagtitiwala sa ating Diyos at nagsisi sa mga kasalanan, hindi na po ito dadaan sa kahatulan ng Diyos. So, nakita po natin yung pangalawa, that Satan has direct access to God. Alright. So, number 3, another truth about Satan, the adversary, yung tungkol sa kaaway po natin, sa verse 7, but yung truth is this: Satan stalks the earth for prey. Yung word po ng stalks, S-T-A-L-K-S. So, yun po yung third truth, So, when we say stalks, it means pursue or attack or track. Okay, so si Satanas ay tumatayo yan sa lupa, sa mundong ito, para maghahanap ng biktima, ng victim. Now, let me clarify about the word stalking, verb. Stalking, word na stalking. Okay, to pursue or track prey stealthily, upang habulin o subaybayan yung mga biktima ng palihim. Stalk. Sinusubaybayan po niya. Then another one is to follow or observe a person persistently, especially out of obsession. Kumbaga siya po yung patuloy na sumusubaybay, nagmamasid sa tao, lalo na just like a prey. Tinitingnan po niya yung kanya mabibiktima. And then another meaning ng stalking tungkol kay Satan, ito po yung ginagawa niya, to go through an area in pursuit of prey, upang pumunta sa isang lugar para tugisin ang kanyang biktima. Alright? Sa Job 1:7, again, the Lord said to Satan, "From where have you come?" Then Satan answered the Lord, "From roaming around on the earth and from walking around on it." Tinanong ni Yahweh si Satanas, "Ano bang pinagkakaabalahan mo ngayon?" Sabi ni Satan, "Nagpapabalik-balik ako sa lahat ng sulok ng daigdig." So, just like a roaring lion, the Satan is like a roaring lion who prowls about this earth. So, kumbaga si Satan is really aggressive, para siyang isang leon na gumagala sa mundo na ito. That's why, according to Peter, ayon po kay Pedro, sa sulat niya, sa unang Pedro chapter 1, verse 8, ito ang sabi po niya, "Be sober." Meaning ng sober, it means well-balanced and self-disciplined. Be alert and cautious at all times. That enemy of yours, the devil, prowls around like a roaring lion, who is thirsty and hungry, seeking someone to devour. Alright. The word be sober, this phrase, it means you practice complete abstinence from something. Yung sobra po kunwari lang po ito, yung be sober. Ito po yung ganap na pag-iwas sa mga bagay na kinahuhumalingan, yung sobrang pagiging addictive sa isang bagay. Kunwari lang po ito, drugs, alcohol, or other addictive type of things. Be sober, meaning be well-balanced and self-disciplined. Pero dun sa MBB, ito po yung words na ginamit naman niya. Maging matino, okay, maging handa, at maging handa kayo at pagbantay. Ang dyablo, kaaway ninyo ay parang liyong umuungal at aali-aligid na naghahanap ng malalapa. Kumbaga, Satan is taking the initiative or advantage. Kumbaga, siya yung naghahanap, tumitingin, nag-oobserba para sa kanyang maaaring i-consume. Yan. Pag tinignan po natin yung
yung praise o yung question, sabi niya ni Lord kay Satan, from where do you come? So, yung question po yun is really interesting, Hindi po para alamin ang isang impormasyon tungkol kay Satan. Kumbaga, alam naman ni Lord, alam po natin, alam po ni Lord ang lahat ng bagay. Pero ang nais ipahayon po sa atin noon is to confess, and to testify from the devil himself kung ano yung kanyang ginagawa, which is recorded naman sa heaven. Kaya sabi ni Lord to Satan, from where do you come? Saan ka nang galing? Okay, for the record, that Satan answered the Lord and he said, ito po ang sabi ni Satan answered the Lord and said, from going to, mismo sa kanyang labi nang galing, from going to and fro on the earth, and from walking up and down on it. Ano bang pinagkaabalahan mo ngayon? Sabi ni Lord kay Satan, nagpapabalik-balik ako sa lahat ng sulok ng daigdig. Sagot naman ni Satanas. So, balik po tayo dun sa phrase na to and fro on the earth. Nagpapabalik-balik ako sa lahat ng sulok ng daigdig. Yun po yung kanyang pinanggalingan at ginagawa. But then, nakita po natin, tayo po is, no one fallen or holy angel is an omnipresent. Kumbaga, walang sino mang nilikha ng Diyos, particularly the angel, yung tinatawag na omnipresent. It means, wala sa kanila yung present po kahit saan. But the truth is, mabilis yung kanilang paggalaw. Okay. So, sa case po ni Satan, he is the prince of this world. Prinsipe ng mundong ito. Sabi ng John 12:31 na ito, tungkol po kay Satan. Panahon na upang hatulan ang mundong ito, panahon na rin upang hatulan ang pinuno ng mundong ito. So, that Satan is the ruler of this world. Si Satan. Sa John 14:30, ito naman, hindi na magtatagal ang pakikipag-usap ko sa inyo according to Jesus sa kanyang mga disciple dahil dumarating na ang pinuno ng sanlibutang ito. Ruler of this world, wala siyang kapangyarihan sa akin. Sa John 16:11, at tungkol sa paghatol ng Diyos sapagkat hinatulan na ang pinuno ng sanlibutang ito. So, Satan is the ruler of this world, and also he is the ruler or the prince of the demons. Like for example, sa Matthew 9:34 and Matthew 12:24, yung binanggit po ng mga Pharisees naman, yung paratang ng mga Pharisees kay Christ ay ito, nakapagpalaya siya ng demonyo sa pamagitan ng kapangyarihan ng pinuno ng mga demonyo. So that phrase, pinuno ng mga demonyo, ito na nga po, hindi po yun si Lord. Clarification, Pinuno ng devil is, ito nga po, the ruler of the demons, si Satan. Same thing sa Matthew 12:24, ang pinuno ng mga demonyo, si Satan. So, yung territory po niya is walang iba kundi ang earth, yung mundo na ito, yung lupa. He's like a roaring lion. Yun nga po binanggit natin from 1 Peter 5:8. Okay, but then God gave him Job a test. Okay. But then we all know that the devil is going to hell. Yun naman po yung totoo. Pero for now, wala pa po siya doon. So that the devil is alive on the planet Earth. Siya po'y buhay. And he's represented here being a lion that is roaming and stalking and hunting. Yun po yung ginagawa niya. Siya po ay gumagala, nag-oobserba, nanunood. At hinahanap po niya yung mga prey. Yung prey, prey. Hindi po yung pray na panalangin po. He is seeking someone to devour. So, halimbawa, this phrase, seeking someone to devour, pertaining with Satan, kung alam natin na merong leon o may lion na nakawala, na gumagala sa labas ng ating bahay, malapit sa ating kapitbahay, hahayaan ba natin na tayo pumunta doon? O hahayaan ba natin yung ating mga anak na pumunta doon? Na alam natin na hindi tayo safe pag gumala yung pumunta yung ating mga anak doon because there is a lion. So, when it comes sa spiritual truth naman, ito po ay mas delikado. So,
Kasi yung kalaban natin hindi naman natin nakikita. He is a roaring lion na nakawala, like in the school, maging sa loob ng family natin. Ito'y nakawala. Kahit saan andun tayo, there is a roaring lion. He is the ruler of this world. And He is the God of this age. Yung God po is small g, hindi po ito yung God of this age. Si Satan po. So, anong ginagawa niya? Sabi, what is he doing upon the earth? Yun nga po, John 10:10, to support the kind of that verse, that the thief comes only in order to steal and kill and destroy. Yun po yung trabaho po ni Satan. Magnakaw, siya yung para magnakaw, pumatay at manira. He is also blinding the minds. Binubulag po niya yung kaisipan ng tao. He also is stealing God's words. Kumbaga, ninanakaw niya yung salita ng Diyos sa mga mananampalataya. He is opposing God's work. Sa mga gawain ng Diyos, sinasalungat po niya yon. He is dividing families. Dinidivide po niya, hinahati po niya yung pamilya. Sinisira po niya ni Satan. He is tempting into immorality. Yes, tinutukso po niya yung isang tao to do some immoralities. Alright? Siya po si Satan. He also sowing snares or traps among the brethren. Naghahasik po siya ng pain o ng silo sa gitna ng mga kapatid, ng mga mananampalataya. Siya rin po yung umaatake against the word of God. Okay? He that sow discord among brethren, from Proverbs. Ito po yung ginagawa niya. Isa sa mga katangian ni Satan o ginagawa ni Satan. 6:19, siya ay saksing sinungaling, mapaglubid ng buhangin, gumagawa ng mga kwento, at di totoo, pag-awayin ng kapwa, laging gusto niyang gawin. Sa Book of James or Santiago 3:16, sapagkat saan man naghahari ang inggit at makasariling hangarin, naghahari din doon ang kaguluhan at lahat ng uri ng masamang gawa. So, he is nagkakalat po siya ng maling aral o false doctrine. He is also deceiving the nation. Dinadaya po ni Satan ang mga bansa. He is attacking the faith. Inaatake po niya yung pananampalataya ng mga Christians. He is persecuting believers. Yes, inuusig po niya yung mga mananampalataya. That Satan is roaming on this earth. Gumagala po siya dito sa mundo na ito with a ferocious, mabangis po siya, and cruel. He is on the prowl. Siya po'y gumagala. Alright? So, that's number 4. Hindi lamang si Satan stalking the earth for prey. Hindi lamang niya para siluin, kunin, i-consume yung mahihina. Okay? Then, we have to understand na yung mga, halimbawa, habang tayo po ay humahakbang, kunwari tayo believer, yes, you are believers, we are the believers, habang tayo humahakbang paunahan para manindigan, para sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. So, ayun, mas lalo po tayong tinatarget po ni Satan, pero wag po tayo matakot, So, we might encounter the devil day by day. Kumbaga, sabi ni Martin Luther, I tell you why I believe in a personal devil. Naniniwala ako kung bakit na merong personal na demonyo. Pero ito po yung ginagawa at kailangan din po natin gawin. I do wrestle with him every day. Na araw-araw ako'y nakikipagbuno sa kanya spiritually. That's why we need the word of God. Kaya kailangan po natin ang salita ng Diyos para malabanan po siya. Okay. Halimbawa, we are frontliner for the Lord Jesus Christ. Okay. So, the more na tayo ginagamit ng Panginoon, the more will be the target of the devil. Okay, pero ang point po natin ngayon is to encourage us. Sa verse 8 ng chapter 1 ng Book of Job, that Satan is limited by God's sovereignty. Yes, si Satan po is very powerful, but he is limited by God's sovereignty. Because God's sovereignty, He has the supreme authority. Okay, mataas po, malaki. Nasa kanya po yung supreme authority, yung pinakamataas na autoridad. At alalahanin po natin na si Satan is only
creature. Siya po yung nilikha lamang. Hindi po ito labanan ng dalawang magkaparehas na puwersa, sapagkat wala na pong magagawa si Satan, dahil ang Diyos na sinasamba po natin is powerful than Him. Wala pong magagawa si Satan. Okay, God is Almighty. Siya po yung makapangyarihan sa lahat. Pero pag-aralan po natin yung verse 8 ng Job chapter 1 verse 8. The Lord said to Satan, "Have you considered and reflected on my servant Job? For there is none like him on earth." Okay, so dun po muna tayo sa part na yung first part ng verse 8. Have you considered my servant Job? Napansin mo ba ang lingkod kong si Job? Si Job? Tanong ni Yahweh. Okay. Doon sa verse na ito, pansinin po natin kung sino po ang nag-umpisa ng involvement ni Job dito sa warfare na ito. Okay, nakita niyo po? Ang nag-umpisa po niyan, hindi si Satan, kundi ang Diyos. Kasi doon pa lang sa tanong, have you considered my servant Job? Alright? Ibig sabihin, ang naglagay po ng pangalan ni Job sa eksena na ito, hindi ang devil. Okay? Kundi ang Diyos. Siya po yung nag-take po ng initiative dito, sovereign initiative, dahil may purpose po ang Panginoon. Okay? So, kumbaga ang Diyos mismo ang nagbigay po ng challenge kay devil. Kaya tinanong niya, have you considered my servant Job or Job? Okay. Sabi niya sa verse 8, nag-umpisa po ang Panginoon na magpaliwanag, sabi niya, for there is no one like him on earth. Walang katulad, sapagkat walang katulad si Job sa lupa, wala siyang katulad. There is none like him on earth. Sabi pa niya, he is blameless and upright. So, ganun po si Job. Yun po yung katangian niya bilang meron siyang sabi niya, blameless and upright. One who fears God with reverence. May paggalang siya sa Diyos. And abstain from and turns away from evil because he honors God. Okay. Ito po yung sinabi ng Panginoon sa Tagalog. Sapagkat walang katulad niya sa lupa, isang taong walang kapintasan at matuwid. Yun po yung katangian po niyo. Walang kapintasan at matuwid. Isa siya na may takot sa Diyos, nang may pagpipitagan, at umiiwas at humihiwalay sa kasamaan, sapagkat pinararangalan niya ang Diyos. Ang ibig sabihin po noon, that Job is the most exemplary believer on earth. Kakaiba pong, kung sabihin natin mananampalataya, si Job, may takot siya sa Diyos. Wala siyang katulad sa lupa. Siya isang huwaran, in other words. So, ganun po ine-estimate, tinatansya ni God, ni Lord, si Job. Kumbaga, yung description po niya is 4 times as great pagdating po sa holiness. Dahil sinabi niya dito, that Job, being a blameless and upright. Tingnan niyo po yung dalawang words. Blameless and upright. Walang kapintasan. Blameless. Blameless means beyond reproach. Pagdating po sa kanyang personal character and conduct, si Job, sa 1 Timothy 3:2, pagka nag-cross-reference po naman tayo, yung word na beyond reproach, ibig sabihin po nun, walang kapintasan. Sabi po niya, now an overseer must be blameless. Okay, naulit po yung word, blameless and beyond reproach. Okay, kaya nga ang isang tagapangasiwa ay kailangan walang kapintasan. Hindi po ba? He is a blameless man, si Job. Wala kang maibato, walang issue na makikita sa kanya. Ayon sa nakita ng Diyos kay Job. Kumbaga, wala pong area sa buhay ni Job na meron tinatawag na spiritual imbalance. Kumbaga, nandun po yung walang maipintas, He is a blameless man. He is an upright man. Upright. When we say upright man, literally straight. Okay, matuwid po si Job. Hindi po siya lumalakad.
o lumilihis mula sa makipot na daan. Siya po ay may takot sa Diyos, si Job. Ganun po tinitingnan ni Job. Ganun po tinitingnan ni Job ang Diyos. So serious. Talagang sineseryoso ni Job na tungkol sa Diyos. Na mahal talaga niya ang Diyos. Yung pagka-seryoso po ni Job. Okay. At nandun din yung word na reverence for God. Nandun yung paggalang po niya sa Diyos. Meron siyang respeto sa Diyos. Punong-puno siya ng pag-ibig sa Diyos. Lahat para sa Diyos. Si Job, yun po yung katangian niya. Ano po? Alright? At nandun yung praise na, yung fear God. Siya po ay may takot sa Diyos. Sabi nga is, fear of the Lord. Alright? Not only the beginning of wisdom. Di lamang po yun, Dahil sinabi po ni Solomon sa mga ngaral, Ecclesiastes, ay ito. Matakot ka sa Diyos, fear on the Lord, at sundin mo ang kanyang mga utos, sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. So, ang bottom line is, fear God and keep His commandments. So, yun po yung pino-point out po, Alright, kumbaga, yung attention ng Panginoon ay kay Job. Yes, hindi dahil sa meron pong maling nagawa si Job. Kumbaga, hindi dahil sa si Job ay lukewarm pagdating sa pananampalataya. Pero ang tanong is, sabi nga niya, isinasalang-alang mo ba, have you considered my servant Job? So, yun po yung tanong po ng Panginoon. Alright, so nandun po yung, alam niyo po yung init ni Job pagdating sa pananampalataya sa Diyos. At yung kanyang lalim ng desire niya sa Panginoon. Kumbaga, hinahanap niya yung Panginoon. Na doon yung pagmamahal niya lagi sa Panginoon. Na doon yung consistent yung kanyang spiritual discipline ni Job. Kaya, nandun yung pagtingin ng Diyos sa kanya. Have you considered my servant Job? Have you considered my servant Lawrence? Something like that. Have you considered my servant Francine? My servant? So, again, Satan is limited by God's sovereignty. Si Satan po, limitado po yung kanyang kapangyarihan because God has the supreme power and authority. Okay, sabi nga ng 1 John 4:4, ito po yung sinabi, greater is He who is in you than he who is in the world. Mga anak, sa 1 John 4:4, mga anak, kayo nga'y sa Diyos at napagtagumpayan na ninyo ang mga huwad na propeta, sapagkat ang espiritong nasa inyo, ay mas makapangyarihan kaysa espiritong nasa sanlibutan. Yung espiritu pong nasa sanlibutan is yung espiritu pong Satan. Pero ang sinabi, ang espiritong nasa inyo ay mas makapangyarihan. Okay, so yun po yun, yung hindi po natin nais mag-spread ng matakot po tayo sa Diyos, hindi po because God is, matakot tayo, hindi kay Satan, yung nais ko pong sabihin, kundi matakot po tayo sa Diyos. Because He is our God, who is sovereign God. He is our God upon His throne. Pero alam niyo po yung ginawa is, ginamit po niya si devil at maaaring gamitin si devil para i-accomplish yung purpose po ng Diyos para sa mga buhay po natin. Kagaya po ng ginawa po niya kay Job. Ginawa po ni God kay Job. Ginamit po niya si devil, si Satan, to accomplish something from the life of Job. Yun nga, to test the faith. And then, sa verse, next truth, yung pang-5 na po tayo, na gusto po nating tingnan, that Satan is not only limited by God's sovereignty. Sa number 5, Satan is shrewd and cunning. Shrewd is S-H-R-E-W-D. And cunning. Kumbaga, nandun po yung word na shrewd is matalino po si Satanas. Pero yung pagiging matalino po niya is nagte-take advantage na po naman siya. Cunning, tuso in Tagalog. Sa chapter 1, verse 9 ng Book of Job, then Satan answered the Lord and said,
Does Job fear God for no reason? Sumagot si Satanas, sasambahin pa kaya kayo ni Job kung wala na siyang nakukuha mula sa inyo? So, yun po ay, kung titingnan po natin yung question na ibinato ni Satan kay Lord, is a satanic genius of the devil. Okay? Again, we have to remember that Satan is only created by God. Siya po nilikha lamang ng Diyos. He is an angel of light, but he's brilliant. Matalino po at mautak si Satanas. So, kumbaga dito, si Satan is nag-aantay po ng pagkakataon, yung kanyang brilliant, kumbaga gusto po niya ibalik agad yung tanong. Hindi na po niya pinatagal, ibinalik po niya agad yung tanong sa Panginoon, sa Diyos. Okay, if we again go to the verse, sasambahin pa kaya kayo ni Job kung wala na siyang nakukuha mula sa inyo? Okay, so yung illustration po natin ay ganito, parang yung kanyang being crafty, yung pagiging tuso po niya ito. Parang ang dating po is, alam niyo po yung snow, pwede po yung gawing ball, ginagawa po is, yung ginagawa po, parang ang ginawa ni Satan, nilalagyan niya ng bato sa loob, tapos binabato niya. O kaya ito isang inumin na nilalagyan naman niya ng poison, ng lason. Tingnan niyo yung tanong, does Job fear for nothing? Okay, sasambahin pa kaya kayo ni Job kung wala na siyang nakukuha mula sa inyo? So, kumbaga, dito ay ini-indict po na si Job, ini-insinuate na sinasabi po niya na, kumbaga yung inaakusahan ni Satan si Job. Sabi niya, maglilingkod lamang naman siya sa inyo kung maayos ang lahat ng bagay. Makakatanggap lang naman kayo ng papuri o parangal mula kay Job kapag ang lahat ng bagay ay mabuti ang nangyayari. Kumbaga, ina-assert po niya, iginigit po ni Satanas sa mga tunay na mananampalataya na magiging faithful lamang ang mga believers as long as pinagpapala. Yun po yung naisiparating based po sa question ni Satan. Hayaan mo na, halimbawa, tanggalin mo yung kanilang pagpapala at yung kanilang kasaganaan and they will reject God. Kumbaga, gusto po niyang i-prove ni Satan dito na ang salvation po natin ay hindi po permanent. Okay? That this saving faith po natin sa Diyos ay maaaring mawala, can be broken. So, there is an indictment against God. Kumbaga, pinaparatangan niya based po sa kanyang mga statement, yung mga paratang niya laban sa Diyos. Halimbawa, sa Matthew chapter 4, verse 1 to 11, ito po yung pagdating yung, kumbaga dito, paulit-ulit po na ina-affront po ni Satan si Jesus. Pero hindi ko na po babasahin lahat, ito lang po yung ilan. Sa Matthew 4, 1 to 11, sabi niya, kay Jesus po ito, kung ikaw ang anak ng Diyos, sabi ni Satan, gawin mo ang mga tinapay ang mga batong ito. Sa verse 5, kung ikaw ang anak ng Diyos, magpatihulog ka. Okay? Sa 7, huwag mong ito po yung sagot naman ni Lord, huwag mong subukin ng Panginoong mong Diyos. Then sa verse 8, sa second part, sabi ng devil, ibibigay ko sa iyo ang lahat ng ito upang kung magpapatira pa ka at sasamba sa akin. Pero ang sabi ng Panginoon, ang Panginoon mong Diyos ang dapat mong sambahin at siya lamang ang dapat mong paglingkuran. So, hindi lamang si Jesus yung nakaranas po ng pag-accuse ni Satan, even si Peter. Okay, sa Luke chapter 22 verse 31, tingnan niyo po yung sinabi ni Lord kay Peter, kay Simon, Simon, makinig ka, hiniling ni Satanas na subukin kayo, tulad sa ginawa ng magsasaka na iniwalay ang ipa sa mga trigo. Hiniling ni Satanas na subukin ka. Sa 2 Corinthians, according to Paul, ito naman ay si Paul, ang kumbaga inatak ni Satan. Ako'y binigyan ng pahirap sa aking katawan na nagsisilbing sugo ni Satanas upang pahirapan ako at nang sa gayoy hindi ako maging palalo. Okay, so yun po ay nakita po natin that Satan, kumbaga nandun na pinipilipit po niya yung mga katotohanan, nakita po natin. Pero ilang beses po sa Old Testament
na nagsasabi na ang pangako po ng ating Diyos ay totoo. Based po dun sa pananampalataya po ng kanyang mga anak. Okay? Like for example, sa Book of Psalms chapter 37 verse 23, ito pong sabi ng Book of Psalms, ang gabay ng tao sa kanyang paglakad ay itong si Yahweh. Kung nais maligtas sa gawain niya, ang Diyos ang nagagalak. Ito naman po sa 37 ng Book of Psalms chapter 37:28. Mahal ni Yahweh, hindi itatakwil, sila iingatan magpakailanman. Ang lahat ng taong wasto ang gawain. Okay, so yun po yung pangako ng Diyos. Ano po? Hindi kagaya yung sinasabi ni Satan, nais po niyang i-break, ini-insinuate, ini-insist po niya sa mind ng tao na yung pangako ng Diyos po hindi po totoo at maaaring mawala. Sa Book of Psalms 121 verse 4 to 7, ito po yung pangako po ng Diyos. Ito po yung sinabi ng words. Ang tagapagtanggol ng bayang Israel, hindi natutulog at palaging gising. Si Yahweh ang ating tagapag-ingat, laging nasa piling upang magsanggalang. Hindi ka maano sa init ng araw, kung gabi ay di ka sasaktan ng buwan. Si Yahweh ang siyang sayo'y mag-iingat, sa mga panganib ika'y ililigtas. Alright. Again, I would like to repeat po yung Luke 22:31, yung sinabi ni Lord kay Simon, kay Pedro. Simon, Simon, makinig ka. Hiniling ni Satanas na subukin kayo tulad sa ginawa ng magsasaka na inihiwalay ang ipa sa mga trigo. Pero ito po ang maganda po sa sinabi niya sa verse 32 ng Luke 22. Pero subalit idinalangin kita. Dinalangin po ni Lord si Pedro upang huwag manghina ang iyong pananampalataya. Sa Jude 24, sa kanya na makapag-iingat sa inyo upang hindi kayo magkasala at makakapagharap sa inyo ng walang kapintasan at malaking kagalakan sa kanyang kaluwalhatian sa pamamagitan po ni Lord, ni Kristo. Okay. So, ganun po yung mga verses na binanggit po natin na kapag tiningnan naman po natin is yung chapter 1 verse 10 ng Book of Job. Doon na po tayo sa verse 10. Have you not put a hedge around him? Hindi mo ba nilagyan, inaalagaan ninyo siya, ang kanyang pamilya, at lahat ng ari-arian niya? Pinagpapala ninyo ang lahat ng kanyang gawin at halos punuin ninyo ang kanyang kayamanan, ang buong lupain. Okay, so si Satan po dito sa pagkakataon na ito, sinusubukan po niya na basagin po yung wall of protection ng Diyos na nasa paligid po ni Job. Pero yung pong hindi nakikitang kamay ng Diyos is providentially protected Job from the attack of Satan. Kumbaga, ngayong gabi po, nais po nating sabihin that yung lahat po ng protection ng Diyos ay ipinigay na po sa ating lahat, sa mga believers, against our faith and against our family. Okay? But then, Satan, ito po yung paratang niya, ito po yung kanyang sinabi, have you not made a hedge about him and his house? Hindi mo ba nilagyan ng proteksyon, ng bakod sa palibot niya at sa kanyang bahay at sa lahat ng meron siya sa bawat panig? So, hindi lamang po sa kanya, kasama po rito yung kanyang mga anak, protection sa kanyang mga anak, sa kanyang mga bagay na meron po siya, anak na babae, anak na lalaki, maging lahat po ng ari-arian po niya, lahat ng trabaho niya, okay, lahat na merong bagay na naipon siya, lahat ng kanyang na-invest, lahat ng kanyang bagay na meron sa kanyang kamay. You have blessed the work of his hand. Sa verse 10. Sabi niya, sa verse 10, at halos punuin ninyo ang kanyang kayamanan, ang buong lupain, including the possession, have increased on in the land. Ito ang problema, Diyos. Masyado kang mabait kay Job, parang gusto niya sabihin ay ganun, Nakita niyo po yung katusuhan ni devil. Okay, same thing yung sinabi naman ni Satanas sa Genesis chapter 3, nung sinudyos naman niya si Eva,
Genesis chapter 3 verse 1 to 7. Kukunin ko lang po yung ilang part kung paano po dinisib ni Satan si Eva sa Genesis 3 1 to 7. Totoo bang sinabi ng Diyos? Mayroong sinabi po ang Diyos, di po ba, na huwag kakainin ang bunga na nagbibigay karunungan sa pagitan ng mabuti at masama. Pero ito po yung response naman sinabi naman ni Satan kay Eva. Totoo bang sinabi ng Diyos na huwag kayong kakain ng anumang bungang kahoy sa halamanan? Kumbaga dun sa kaisipan ng tao, nagtatanim po siya ng pagdududa patungkol sa sinabi po ng Diyos, sa salita mismo ng Diyos. Totoo ba? Okay, yun po yung sinabi niya. At sumagot naman ng babae, maaari namin kainin ng anumang bunga sa halamanan, huwag lamang ang bunga ng puno na nasa gitna niyon. Tingnan niyo po, sinabi ng Diyos na huwag namin kakainin, hihipuin man ang bunga nito, at kung kami raw ay kakain ito, mamamatay kami. Ito po yung response ng serpent o ng ahas, hindi totoo yan. So directly, talagang sinabi niya na, mali yan, hindi totoo yan. Hindi kayo mamamatay. Pero ang sinabi ng Diyos, tiyak kayo mamamatay. So yung truth, ino-oppose po niya yung truth, yung katotohanan. Nakikita niyo po yun. Okay, then, ito ang problema, just like this. Alam mo ang problema ito. Parang ito po yung nais niyang sabihin, God's not good to you. Ang Diyos ay hindi naman mabuti sa'yo. Pinabayaan ka ng Diyos. Akala ko mahal ka ng Diyos. Parang ganun, Akala ko pagpapalain ka ng Diyos. So, kung mahal ka ng Diyos, di sana parang pababayaan kang kumain nitong mga bagay na ito. Pero ang sabi nga ng Diyos ay huwag. Pero ang sabi ni Satan ay totoo ba? Hindi totoo yan. Ganun, mga statement, So, yun. Kumbaga, sabi nga ni Lord, don't eat from this tree. At yun nga ang nangyari. Natukso si Eva. Dahil sa sinabi ni Satan, hindi naman mabuti ang Diyos sa'yo. So, ganun din maaaring mangyari sa atin, maaaring i-twist niya yung katotohanan. So, ganun niya tinitwist yung truth ni Satan. Alright, so kumbaga, kinukuha niya yung attention natin o ng mga believers dun sa mga bagay na hindi natin, na wala sa atin. Okay? Doon niya tayo dinadala sa bagay na yon. Na, let's say, kunwari ito, si Eva po ay nakatira sa paradise. Halos lahat ay nasa kanya na, kung isipin po natin. Pero yung tuso na si Satan, pinopoint po niya dito is yung mga bagay na wala ka. Okay? Yung wala siya. I mean, di ba pinagbawal nga po ng Diyos yung kainin. Pero nandun na lahat ng needs po, yung provisions po nasa kanya na lahat. Pero ang ginagawa ni Satan, yung isip ng tao, dinadala po kung saan yung tao kulang. Yun. Okay? Ino-oppose po niya yung truth. So, yun yung sinasabi niya. Ito naman ang kabaligtaran, pagdating kay Job, masyado kang mabait sa kanya, kay Job. Parang ganun, Kumbaga ang dating po niyan, na si Satan po ay naglalaro sa tigkabilang dulo na siya ay nasa gitna. Kumbaga, sinusubukan po niya na mag-disagree sa isang bagay, as sinusubukan naman niya na i-agree yung isang bagay. I-gets niyo po? Okay. Kumbaga, tinitingnan niya po kung saan siya makakakuha ng advantage, makakalamang sa isang sitwasyon na ang magbe-benefit naman ay siya. Alright? Kagaya ni Job, masyado kang mabait kay Job. Pagdating naman kay Eva, parang may kulang. Hindi totoo yan. Hindi mabait sa iyo ang Diyos. Kasi may pinagbabawal siya sa iyo. Alright, pero ang nangyari, once na, kumbaga, ginagawa niya, pag nakuha na niya yung isang sitwasyon na nag-agree na sa kanya isang bagay, alam niyo pong ginagawa niya? Nag-take step back naman po siya. Okay? Kumbaga, iniisip po niya na hindi naman siya kasali dun sa ganung pangyayari. Gagets niyo po yun. Alright, so, ang pag-asa po niya, okay, ay, ang Diyos ay mag-against dun sa tao, o yung tao naman ay mag-against dun sa Diyos, or vice versa. Okay, para kumbaga, wala siyang ginawang effort doon. Kung isipin po natin, more on words, puro mga salita. Okay?
Kumbaga si devil po ay napakagaling po na salesman. Magaling po yung sales talk po niya. Magaling po siyang mambola. Magaling po siyang magpaikot si Satanas. That's why yung 1/3 ng angel ay na-convince po niya yung mga 1/3 ng angel para mag-aklas, magrebelde against God. Kaya po sila binagsak. Alright? So, yun po yung katangian po ni Satan. Sa Revelation chapter 12 verse 4, ito po yung sinabi, ang ikatlong bahagi ng mga bituin sa langit ay at inihagis ang mga iyon sa lupa. Third of the stars of the heaven. So, ito po yung Satan's original rebellion. Like for example, sa book of Isaiah 14:12, O maningning na bituin sa umaga, anak ng buang liwayway, bumagsak ka rin sa lupa at nahulog mula sa langit, ikaw na nagpasuko sa mga bansa. Okay. So, ganun po yung ginagawa po niyan, Satan. Kaya niyang gawing itim yung puti. Kaya niyang gawing puti yung itim. Okay, kung wala tayong kaisipan ni Christ, kaya niya tayong laruin. Nagigas niyo po yan. Alright? Sa Job 1:11, but put forth your hand now and touch, and all that he has, and he will surely curse you your face. Subukan ninyong alisin ang lahat-lahat sa buhay niya at harap-harapan niya kayong susumpain. Ngayon, si devil, nagbigay na po siya ng imbitasyon. Subukan niyong alisin lahat sa buhay niya. Sigurado, harap-harapan niya kayong susumpain. So, ganun po yung utak niya, talagang yung sobrang mautak. Yung kanyang pakana na ito, sabi niya, if you remove this hedge, kung aalisin mo itong protection mo to sa kanya, ay tiyak na susumpahin ka niya. At ganun din, tayo mga Kristiyano, sa buhay po natin, maaaring dumaan din po tayo sa test, sa pagsubok. Where's our faith, Halimbawa, dumating yung point na dumaan tayo sa isang kabiguan, okay, o biglang nawala yung hindi natin ina-expect yung suporta mula sa isang tao, tulong sa isang tao, o biglang dumating yung time na yung isang tao binigyan tayo, iniwan tayo ng isang napakabigat na problema. Okay, so yung issue is, magrereklamo ba tayo or sasamba tayo sa Diyos? So then, gusto ko pong magdagdag na isang sabihin o i-discuss, pero again, I hope na may napulot po tayo ngayong gabi tungkol sa pinag-aaralan po natin regarding truth about Satan. Siya po yung ating kaaway po, So tayo po yung manalangin. Lord, salamat po muli sa katotohanan na pinahayag niyo po sa inyong mga salita. Panginoon, dalangin namin na kami po ay lagi niyo samahan sa buhay namin na ito. Na nandun po yung tunay naming kalaban, pero naniniwala po kami na yung espiritong nasa amin ay mas malakas kumpara sa espiritu na nasa sanlibutan. Dalangin po namin na pag-alabin niyo po yung aming kaalaman, karunungan, at yung desire po namin na lalo kang papurihan, paglingkuran. Panginoon, na makatayo kami, makaharap sa inyo, Panginoon, hindi dahil sa lakas po namin, kundi sa biyaya niyo, Panginoon. Sa kabila man ng mga pagsubok na maaaring maranasan po namin. But I pray and we pray, Lord, na wag niyo po kaming ilagay sa matinding pagsubok. Panginoon, tulad mo kami kay Job na nanindigan, sumamba, nagbigay pa rin ng parangal para sa inyo, Panginoon. Dahil totoong may Diyos na nagmamahal sa amin araw-araw. Sa pangalan ni Jesus. Amen.